magandang araw sa inyong lahat. Eto po tayo sa At Home with Chef Gene. And today, super simple lang ang recipe natin. Napakasimple. Lucky 9 tayo. 9 ingredients sa ating special nilasing na hipon. Yan. Nilasing na hipon. Matagal ko nang sinisilbi to eh. Nung nagtayo ako ng Philippine restaurant, trip na trip ko to. Yung paggawa ng nilasing na hipon. Kasi, pwede siyang ulam. Pwede siyang pang-inuman na pulutan. Pwede siyang chichirya na snack. Okay? Ang kailangan natin, either one or the other, kailangan natin yung tumatalon na swahe na maliit. Maliit lang yung maliliit na swahe. Yung galing sa palaisdaan o kaya itong tagunton. Ito, sa Kapampangan, tawag nila rito buntukin. Ayan, kasi malalaki ang ulo. Ayan, these are freshwater baby prawns. Yan, maliliit yan. And dahil matalim to, yan, puputulin natin, ipoprocess po natin. Kumuha ko ng a few of these na maipoproseso natin para hindi malutong siya, masarap at hindi nakakasugat. Puputulin lang natin yung dulo. Ayan, no. Tanggal na yung talim niyan. Meron na tayong snack o meron na tayong chichirya. Okay, so gugupitin lang lahat yan. Okay. And eto. Yan na yung ating nilasing na hipon. Bakit nilasing? Kasi lalagyan natin, maraming naglalagay ng rum o kaya gin. Ako, gin. Okay, eto gin. Okay. Lagyan natin ng gin. At ang pangalawang pantimpla ay anisado. Gusto ko yung anisado kasi napakabango niya. Ang sarap niya pag nilalagay natin sa ating fried seafood. So ito ang ating tagunton. Okay. Ginupitan na to. Pinakita ko lang sa inyo yung paggupit ng matulis. Lalo na pag malalaki yung inyong tagunton tulad nito. Kailangan malalaki, kailangan talaga ginugupit yung dulong yan para hindi nakakasugat pag nagsasnack ka. Okay, yan, no? Ayan, wala na, malambot na. So, hahalo natin yung ating gin at ating anisado. Lalagyan natin ng luya, chopped or grated. Okay? Chopped or grated na luya. Patis. Okay? Lagyan natin itong ginagamit ng mga Thai na razor clamp patis, yung gamit ng lahat ng mga nasa sidewalk. Okay? Yan, patis. And then, lagyan natin itong medyo konting secret ingredient. Okay? Ito ang custard powder. Lalagyan ko ng konting custard powder para may huling dating na bango. Lalagyan natin ng konting bango. Yung custard powder, nabibili po sa supermarket yan. Ang paborito kong brand is Lion custard powder. And ito na, hahalo lang natin. Ayan, may bango na. Konting bango siya. Okay, hindi naman siya overpowering yung bango niya. And okay, lalagyan natin ng white pepper. Lalagyan natin ng salt. Make sure maganda to kasi fried item to. So lalagyan natin ng salt. So, andali. Custard powder, ginger, white pepper, salt, yung tagunton natin, ito. Okay? And then we put our gin and anisado. And ito po,
Pwede hanggang kinabukasan yan, nasa refrigerator lang yan. Ngayon, pag ready na tayong magluto, okay, dredge na natin yan. Ngayon, bago tayo mag-dredge, gawin na natin yung ibubudbud natin pagka-prito. Okay, iinitin na natin. Okay, lagyan natin ng magdi-deep fry tayo ng ating Healthy Chef soybean oil. Medyo malalim ang gagawin natin para pantay at maganda ang kulay ng ating niluluto. Okay? Dagdagan na natin para sure. Okay. Anyway, hindi lang naman ngayon tayo magpiprito nito. Okay. So, gawin na natin yung ating sprinkle. Yung ating ibubudbud dyan pagkaluto. So, kailangan natin ng salt with white pepper. Gandang kombinasyon yan. Salt, white pepper. Okay. Tapos, ito. Ating chicken powder. Buti, nakita ni Francis. Patay daw pala yung gas. Okay. So, ito yung ating sprinkle. White pepper, asin, chicken powder. Yan ang ibubudbud ko mamaya sa ating fried na tagunton. Ito, ayan, no? Halo na siya. Ready na siya. Okay? And ito naman, kung na-marinate na ninyo kahit na 1 hour lang, pwede na to. Pero ako, gusto ko nito, pinakamasarap to. Dati sa restaurant ko, pag nag-overnight to sa refrigerator, tapos igaganon natin, napakasarap nito. Okay? So, pwede natin i-dredge. Tatanggalin ko lang yung excess fluid. And ang pangko-coating ko po ay double A powder, which is root-based, hindi siya harina. Root-based powder siya para malutong. Ginagamit ko rin to sa mga sauces ko para maganda ang lutong natin sa ating. Tapos, ang pag-fry natin, bababa ko, mimid ko lang yung frying natin. Hindi kailangan masyadong matapang yung apoy. Kasi pag masyadong matapang ang apoy natin, masyadong brown, ang malalasahan lang ninyo yung mantika. Hindi nyo malalasahan yung talagang actual product. Okay? So, tandaan nyo ha. Ready na natin yung sprinkle natin. Chicken powder, white pepper, salt. Ito na yung minarinate ko kanina. Nilagyan natin ng ginger, anisado, gin. Okay? Nilagyan natin ng konting custard powder. Okay? Ready to fry na tayo. Nilagyan natin ng double A powder para crispy. And I think we are ready to fry. Testing tayo. Okay? Huwag niyong ilalagay ng isang buong ganyan at piprito nyo. Kailangan ikakalat nyo para maluwag na i-individual natin ang pagprito. Ayan. Individual lang ang pagprito. Huwag nating isang mass, isang clump. Pag naging isang mass yan, isang clump, at hindi hiwa-hiwalay yan, hindi magiging maganda ang produkto natin.
pangit ang ating magiging pulutan. Okay. So, itong ating nilasing na hipon. And we are frying this. Ang frying natin is at medium heat lang. Okay? Naaakyat na natin na mainit yung ating hipon. And we are frying at medium heat. Hiwa-hiwalay lang natin. Okay. Marami palang pakakain to pag ginawa natin ng ganito. Matagal ko na kasing hindi naluluto to. And looky. Very, very crispy. Pinging paper towel. Ayan, brother. Gawa tayo ng damper. Ito ating nilasing. Okay. Ano lang, hinay-hinay lang sa apoy. At maganda lumalabas ang kulay. Hindi siya solid na brown lang. And as makikita nyo, magiging malutong. Okay. Habang inaano natin yung first batch natin, gawin naman natin yung ating sausawan. What is our sausawan? Okay, we get some salt. We get some pepper. On the vinegar, we get some chopped onions. We get some, medyo lutang-lutang na. Tuyo-tuyo na ng konti. And here is our prawn. How beautifully pink our nilasing na hipon is. Wow, that's nice. Kita naman nyo. Okay, lagyan natin ng damper. Okay, kasi tatapusin pa natin yan. Okay, one batch. And chicken powder, salt, white pepper, and sprinkle natin. Gusto nyo, lagyan nyo ng pinch ng sugar, kayo bahala. Pero, ayan na po. Ayan ang ating nilasing na hipon. Beautifully crispy, freshly fried. And, ito ang ating sausawan. Vinegar, white pepper, salt, onions. Lagyan natin ng konting sweet chili sauce para magka-body. Sweet chili sauce para magka-body. And lagyan natin ng chilies. Okay, we're gonna put some chilies on this. And let's get the trusted knife. Let's get the trusted Kitchen Pro knife. And we put our chilies. Mild naman to eh. Hindi, itong mga bird's eye chili na Thai. Oh, yan. Mild yan. And ayan na po ang sausawa natin. Ito na po ang ating nilasing na hipon. And
Oh. Di ba crispy? Naririnig kaya to, Francis? Wow. We're on cam, but once you start, you can't stop. Sarap. Bring out the cocktails. And that's our nilasing na hipon. And that's our recipe for today. Ladies and gentlemen, maraming salamat po sa inyo. Be sure to look at my channel, Chef Gene Gonzalez, sa YouTube. And I would like to say thank you to Katay Products. Ito, masarap talaga yung patis natin. Napakasarap ng patis natin. To Prayot and Christine, the wife, okay? And to Healthy Chef. Of course, Healthy Chef. How many years na sumusuporta sa atin na naglalabas tayo ng napakasarap na pagkain because of Healthy Chef. Okay? Soybean oil and canola oil. Okay? Today we use soybean oil. Masflex. Of course, Masflex for our kitchen pots and pans, our gadgetry. Okay? A lot of this. But also, we have to say thank you to Kitchen Pro. Kitchen Pro. Lahat nito ay Kitchen Pro. Lahat nito. And your home won't be complete if you don't, or kitchen won't be complete if you don't have Kitchen Pro products. And maraming salamat sa Iwatani, okay, for our propane burner. Thank you very much, ladies and gentlemen. Until another episode, I love you all. Bye-bye.